makikita mo yung galaw ng ano, vibrate. So ano gagawin natin? Hindi tayo okay, so ito yung ilalagay natin ngayon. Pero ngayon na-lesson. So iba kasi yung hado, the more mo siyang ginagamit, the more siyang tawag niyan na nakukurum, the more so kanina napakalakas talaga gumagalaw yung hose, gumagalaw, di ba? Pero ngayon na-lesson. So pagpalang araw guys, another client naman tayo na Suzuki Espresso. So ang problema nito guys, bagong-bago naman siya, makikita nyo naman. Nanginginig yung makina at saka sa takbuhan medyo okay naman. Ang problema lang malakas yung vibrate ng makina. So ito na yung makina ng Suzuki Espresso. Samahan nyo ako sa basic point of tutorials kung paano natin ma-address na hindi tayo magbubukas ng makina dahil bago to. So ang i-concern ng may-ari is yung malesen yung vibrate ng engine. At saka sobrang init guys ng makina. So ito kakaandar pa lang ito kanina, may kararating lang. So pinatayin ko na yung makina. So papandarin natin, tingnan natin kung ano mangyayari. So tara, let's go. Okay, sa loob tayo guys, paandarin natin yung makina. Check natin kung anong kalalabasan. Start engine. Ayan. Kung mapaparamdaman nyo, tahimik naman yung andar ng makina guys. So aircon tayo para malamig. Tapos bubuksan natin yung yung engine bay para makita natin kung anong kalalabasan. Makikita nyo bagong-bago yung sa mga subscriber ko pala dyan, nandito po tayo ngayon sa Maynila. So sa mga nagtatanong sa akin, ayan, kita nyo kung bago yung Espresso guys. Dito ako ngayon sa Maynila, so pwede kayong mag-chat sa akin kung anong oras. Kung kaya natin yung oras nating puntahan yung unit nyo, di pupuntahan natin. Kaya mapansin nyo, almost isang buwan akong hindi nakapag-upload. Medyo na-busy talaga ako dahil mga transaction tayong ginagawa ngayon. So ngayon pa lang ang una naman kong upload mula nung umalis ako na Mindanao. So shoutout sa taga Mindanao, tsaka shoutout sa mga taga Maynila. So tara, check natin guys kung gaano kalakas yung vibrate. So bagong bili ito yung na-close deal nung nakaraan na in-upload ko. Ngayon ito na yung bubuksan ko muna. Yan, binuksan ko na napakainit ng ng stand. Nakikita nyo, ayan ang lakas ng vibrate ng engine. Kapila bago to guys, isang taon pa lang ito. Saka nasa mga 21,000 kilometers pa lang ang tinakbo nito, pero makikita mo yung vibrate niyan. Yan yung kailangan natin may address kung bakit malakas yung vibration. Okay, so yun ang i-address natin guys. So far okay, bagong-bago pa talaga yung niya, mechanism niya lahat. Ayan, kita nyo, okay na okay pa, pero yun nga lang, makikita mo yung galaw ng vibrate. So ano gagawin natin? Hindi tayo magbubukas ng makina dahil brand new to. Magtatanggalan tayo, mag-change oil tayo ng engine. Tapos maglalagay tayo ng hado engine treatment para lubusan siyang gumanda yung kanyang buong system ng kanyang makina. Okay? So let's start, let's do it. Tara. Okay, so ito yung ilalagay natin ngayon, isang 5W40 na full synthetic hado atomic oil, and then yung isang set ng hado engine treatment doon naman sa engine, para sa engine, tsaka sa transmission din lalagyan din natin yan din. So mag-change oil din tayo ng oil para lahat bago, tapos lagay tayo ng full set sa engine at saka sa transmission na hado engine treatment. Okay, so tapos check natin kung ano mangyayari sa kalalabasan. So ito yung lalagay natin sa sa loob mismo transmission, itong isang set, tapos sa engine naman itong dalawa, tapos yung oil. Okay, so tara, change mo tayo guys, pati yung transmission lalagyan natin ng bagong oil yan, nahado rin. Sige. Okay, so gagamit tayo guys na wrench, ayan 14, ayan 14. Okay, para matanggal natin yung na yan, drain plug bolt. Okay, so sige, ayan, so sabay na yan. So ayan siya guys, madumi, napakadumi.
Yan. Yung oil niya, oh, manipis. So, hindi maganda yung klase ng oil nito. Wala natin palitan. So, advice ko sa inyo, mag-oil ko dapat makapal. Okay, bakit? Kasi pag manipis, yung makina niya madaling masira. Yan po yung pinakaskreto na hindi sinasabi ng iba. Okay, so tandaan niyo yan. Okay, so after nyan, magtatanggal lang tayo ng oil filter, guys. Yan, papalitan din natin yan para isang tira na lang tayo. Pagkatapos natin magpalit, diretso na tayo. Mag-drain na tayo ng transmission fluid. Dito tira ito. Yan, dyan tayo tira, guys, para alam nyo paano gawin. Okay, so ito yung pinaka-drain plug ng transmission sa mga Suzuki Espresso. Okay, so pag refill naman yan, abangan nyo pa. So, ayan na, guys. Tanggal na yung sa transmission na ito. Malinaw pa, merong babalik pa ako. Okay. Okay, so ang gagawin natin ngayon is maglalagay na tayo ng Hado atomic oil na 4 liters. And then after that, ilalagay din natin yung Hado engine treatment sa engine. Isang set naman yun. Tapos, didiretso na tayo sa transmission. Okay? So, para didiretso na tayo, guys, para makita natin kung anong kalalabasan ng tira natin. So, fast forward natin, guys, para mabilis. So, yan, nalagay na natin, guys. 3 liters na ito, mga 3.5. So, kulang pa. Ayan o, kulang pa. Nalagay na ba natin? Okay. Almost mga 3.8, guys. 3.8 liters ang nilagay natin. Yan. Okay, so after natin maglagay ng Hado oil, so isusunod natin yung, guys, yung Hado engine treatment, dalawang bote na 250 ml. So dalawa yan, magiging 500 ml yan. Tsaka maglalagay rin tayo ng Hado Fuel Extreme Economy, yung tatlong bote na kulay yellow. So ang gagawin lang naman nito na Hado engine treatment, ililinisin lahat ng dumi doon sa loob ng makina mo, and then i-recover niya kung ano yung problema doon sa mga pores o yung mga metal surface. So ang gagawin niya is mag-undergo niya ng grooving. So yung lahat ng may mga gas-gas, dala ng friction o yung metal to metal kiskisan ng bawat bakal ng metal surface, guys. So yun ang nangyayari dyan, yung kanyang atomic metal structure hindi mo napapansin literally, kasi nga hindi makikita ng mata yan, kundi into microscope. So kung microscope ang gagamitin into 100 times, so makikita mo doon na marami ng mga pores o butas yung metal surface ng bakal, marami na siyang mga siwang. So ang gagawin ni Hado, dito papapasok yung chroming stage. Lilinisan niya muna yan, tapos i-chrome niya dandahan hanggang until na makrom niya into perfect setting. Kaya magugulat ka, instantly 5 to 10 minutes na ikita sa video ko, nakaka-recover siya. So depende yan sa case ng gas ng makina. Okay,
So ang next step natin guys, okay na yung oil. So doon naman tayo sa fuel system. Tatlong Hado fuel extreme economy. Picture na. Okay, so tapos na tayo sa engine. So dito naman tayo sa transmission. So ito na yung ilalagay ko sa transmission guys. Bali yung oil dito is makapal yung viscosity dito. Bali ito lang muna yung pinaglagyan ko. Okay, so isasalin ko na lang dito guys yung treatment para ihahalo-halo na dito. Tapos ilalagay ko sa cellophane and then ilalagay natin sa transmission kasi wala akong funnel na mahaba. Dahil nasa highway ako. So ang gagawin ko na lang, didiscard na lang ako. So lagay ko sa cellophane and then ipapak ko na tapos ilalagay natin sa transmission. Okay, so wala na naman. So tara, let's go. So yung treatment guys, ito na yung oil. Nilagay din sa plastic para maisalpak natin doon. Kasi nga walang butas. Wala tayong hose na mahaba. So discard ito, pabigati ko. Ayan. Para malagay natin sa loob yung Hado atomic oil para sa transmission at yung engine treatment na andito na rin. Kaya makikita mo yung kulay, ibang kulay pula. Okay, so lagay ko muna. So ayan na guys, umawas na yung ano doon, umapaw na, ayun o, yan, so ibig sabihin level na siya. Okay, so takpan na natin, okay na yan. Kita mo yung level o, diba umaawas, pag umapaw ibig sabihin pantay na yung level ng oil. So takpan na natin yan ang mga basic pointers guys. Okay na, so gawin natin, pantay na natin. So tapos na tayo lagay ng change oil. Bago na yung filter, hindi ko na nabidyohan pero bago na rin yun. Tapos naglagay natin ng Hado engine treatment, tapos Hado oil, same na transmission, Hado oil din. Sinalin ko lang doon sa isang lata, tapos sinalin natin sa plastic para malagay natin doon. At saka yung oil may halo na rin Hado engine treatment na moto yun. So at least okay na, set up na lahat. So pandali na natin. So tara, yan ang bagong bago. Nagulat ko yung bayan namin, bakit daw inaayos. So sige, check natin kung ano mangyayari ito. Tara, let's go. Okay, so start na natin guys. Medyo nahapunan tayo dahil talagang solo flight lang tayo. Okay, start. Ayun. So gawin natin, lang yan, aircon tayo. Kasi yan. So hayaan natin ng mga idea natin ng mga ilang oras. Ayan. Okay na. So papakiramdaman na natin ng konti, ng mga ilang minutes. Kumahalat yung Hado doon sa loob. Ayan. Tingnan natin, yung kanina vibrate pa rin siya.
And then ngayon medyo vibrate pa kasi hindi pa ganong kumakalat at hindi pa ganong tawag niyan. Yung hado hindi pa ganong nakaka-penetrate doon sa loob-loob ng kanyang internal parts, especially sa kanyang mga metal surface ng kanyang bakal. Sa lahat ng ano niya, yung surface frame ng kabuuang makina sa loob. So may konti, check natin mamaya, painitin na natin para malaman natin kung malakas pa ba yung vibrate compare natin yung kanina. Okay, so balikan natin guys sa mga after few minutes katapos nating tawag niyan mapainit ng gusto yung engine. Tingnan natin kung malakas pa ba yung vibrate after ng ilang minutes. Okay, so tara. So basta lagyan natin hado atomic oil tapos hado engine treatment. Set up lang yun, tapos wala natin ibang nilagay. So balik tayo mamaya after so 86 takbo natin. So far smooth masyado yung takbo ng makina, hindi nagpapahuli. Suzuki Espresso ito, napakaliit, 1000cc lang ito almost. Pero kita nyo naman guys, hindi tayo nagpapahuli sa takbo 92 si expander. Okay, so ayan na guys, medyo ginabi ako dahil na-busy ako. Umalis kasi ako, so hinayaan ko muna nakaandar yung makina. So ang gawin natin, check natin yung makina doon kung kumusta na yung kanyang vibration. So kung matanggal ba yung vibration after natin ginawa yung change oil tsaka hado engine. So tingnan natin actual. So ayan ang service na ginagamit ko guys. So ayan, nakita nyo yung vibration. Vibrate mo siya pero hindi na gaanong malakas tulad ng kanina. Kita nyo yan. So kanina napakalakas, talagang gumagalaw yung hose, gumagalaw, di ba? Pero ngayon na-lessen. So iba kasi yung hado, the more mo siyang ginagamit, the more siyang tawag niyan nakukrome, the more nagsisetting yung kanyang engine. So pag wasa ma-setting yan guys, makikita mo yung tahimik na siya masyado, di ba? Although di man totally na pero kahit paano na-lessen. How much more na ginagamit yung hado, yung engine mo, the more na nagsisetting yung engine. So the more nagsiset, di pa din nalagyan ng hado engine treatment tsaka hado oil. So pwede natin pagsabayin yun. So yun nga lang, medyo mabigat nga yung budget. So ang isang set ng hado engine treatment, sa mga nagtatanong sa akin online, 5,750 po ang isang set ng isang hado engine treatment sa makina. Ganon din sa transmission, 5,750 rin ang isang set niyan. Bali isang puro yun ilalagay doon sa transmission. Mas maganda nga bago yung oil mo sa transmission, bago ka maglagay ng hado engine treatment. Ganun din sa engine kasi nga medyo mahal, bigat. Pero ang ang assurance naman ito, once na malagay mo na yung hado, 10 years mo papakinabangan yung hado guys, dahil didikit yan, kukrum yan sa loob ng makina mo. So kita nyo naman yung after. Ito na yung after nya, tingnan mo. Ito na yung after nya. Yung before kanina, diba, lakas. So ngayon at least okay na siya. So yun lang guys, sa lahat naman nagko-comment sa akin, nagtatanong, pwede kayong mag-comment sa comment section natin. Tapos chat lang ako or i-message lang ako. Automatic yan, sasagot man tayo. Hindi man natin masagot araw-araw o basta agaw ako ng paraan na masagot ko lahat mga tanong nyo at sa comment section. Okay, so please share my video, subscribe, and bye-bye. God bless. See you. Alright. Okay. Da 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 da.